Magandang araw sa'yo. Meron tayong isang parang cold case ngayon mula sa lumang tipan base sa mga materyales na binigay mo. Sino ba talaga itong misteryosong espiritu ni YHW o Spirit of the Lord na bigla na lang dumarating sa mga tao tulad ni Samson para bigyan sila ng super lakas? At ang nakakaintriga rito, hindi lang ito simpleng tanong ng pagkakakilanlan. Parang ang mas malalim na misteryo na sinusubukang buksan ng mga source mo ay ito: gaano ka-flexible at minsan gaano ka-unpredictable ang paraan ng pagkilos ng Diyos sa mundo. Eksakto. At iyan ang misyon natin. May dalawang pangunahing suspek o teorya na inilatag dito at susuriin natin ang ebidensya para sa bawat isa. Tara, buksan na natin tong kasong ito. Sige. Okay, bago tayo dumiretso sa mga suspek, kailangan muna tayo ng background. Sinasabi sa mga source mo, gamit ang Jeremias at Awit 139, na ang Diyos ay omnipresent, nasa lahat ng dako. Oo. Punyang langit at lupa. Kumbaga, walang lugar na wala siya. Pero, at ito ang isang mahalagang pero, may nuance dyan. Ayon sa mga teksto mo, bagamat ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang Diyos Ama, na tinatawag na unang persona sa konsepto ng Trinity, at ang anak bago pa siya naging tao, Yung ikalawang persona. o ang ikalawang persona, ay hindi direktang nagpapakita sa ating physical world. Teka, bakit daw ganun? Kung kaya naman pala nila, bakit sila nagtatago, kumbaga? Maganda yung pagkaka-analogy sa isang source mo. Isipin mo raw na ang kabanalan ng Ama ay parang direktang pagtingin sa araw. Ah, okay. Napakatindi ng liwanag at kapangyarihan nito, kaya nitong matupok o masira ang anumang hindi perpekto. Hindi kaya ng ating mga mata o ng ating pagkatao na harapin yun ng direkta. Okay, gets ko. Parang kailangan ng isang filter o interface. So, kung hindi sila direktang nakikipag-ugnayan, paano napapanatili ang lahat ng nilikha? Diyan na pumapasok ang banal na espiritu, ang ikatlong persona ng Trinity. Siya yung inilarawan bilang ang aktibong presensya ng Diyos sa mundo. Siya ang patuloy na nagbibigay buhay at sumusustento sa lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking bituin. Siya ang direct line ng Diyos sa sangnilikha. So, kung laging present ang espiritu at kumikilos mula pa sa simula, tulad nung sa Genesis na kumikilos sa ibabaw ng tubig, ano yung malaking pinagbago nung dumating ang bagong tipan? Kasi doon talaga nagsisimula yung misteryo natin, di ba? Tama. At ang sagot ay nasa isang salita: pananahanan o indwelling. Ayon sa mga source mo gamit ang mga aklat tulad ng Juan at 1 Corinto, isang bagay na napakaradikal lang nangyari pagkatapos ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Okay. Isang tao, nagsimula na siyang manahan sa loob mismo ng katawan ng mananampalataya. Ah, ito yung konsepto na ang katawan natin ay nagiging templo ng espiritu. Hindi na siya bisita lang, kundi kasama na sa bahay. Eksakto. Teka, kung nagsimula lang yan pagkatapos ng krus, ibig sabihin, iba pala ang nangyayari kina Samson, Gideon at sa mga propeta noon. Ayun nga. Hindi pa sila tinitirhan ng espiritu sa parehong paraan. Diyan ako nalilito. At iyan mismo ang puso ng ating cold case. Kung hindi pa siya permanenteng nananahan sa loob ng mga tao noon, sino o ano itong espiritu ni YHW na dumarating at umaalis sa kanila? Dito na ngayon pumapasok ang dalawang magkaibang teorya. Okay, ilatag na natin ang mga ebidensya. Unahin natin ang unang suspect na siya ring pinaka-common na paniniwala. Ang unang pananaw ay ang pinakadiretsyo. Ang espiritu ni HWH sa lumang tipan ay walang iba kundi ang banal na espiritu mismo. Ah, okay. Iisang persona, walang pinagkaiba sa identidad. Ang kaibahan lang ay nasa paraan ng pagkilos. So parang parehong boses pero iba lang ang volume o paraan ng pagsasalita? Noon parang bumubulong lang o sumisigaw sa ilan para sa mga specific na misyon, ngayon naninirahan na sa loob. Gandang analogy niyan. Ano yung mga malalakas na ebidensya para sa teoryang ito? Marami. Una, yung nabanggit mo kanina mula sa Genesis 1. Ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Malinaw na yon ang banal na espiritu sa simula pa lang. Right. Pangalawa,
Lahat ng kwento sa aklat ng mga hukom, si Gideon na pinangunahan sa gera, si Samson na binigyan ng lakas, lahat yan sinasabing dahil sumakanya ang espiritu ni YWH. Mhm. At siguro ang pinakamatibay na ebidensya na galing pa sa bagong tipan ay nasa 2 Petro. Sinasabi ron na ang mga propeta ay nagsalita dahil inudyukan sila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Espiritu ni Kristo. Oo. At dahil itinuturo ng teolohiya na ang Espiritu ni Kristo at ang banal na Espiritu ay iisa, ito ang nagpapatunay na ang banal na Espiritu mismo ang direktang kumikilos sa kanila. Okay, mukhang matibay ang kaso para sa unang pananaw. Parang case closed na sana. Pero dito ngayon, lumalabas sa mga source mo yung mga ebidensyang parang hindi tugma. Oo. May mga problematic cases na nagbukas ng pinto para sa isang mas radikal at para sa ilan, mas controversial na teorya. Eksakto. Ang pangalawang pananaw ay hindi nagsimula sa tanong na sino siya, kundi sa tanong na, teka, bakit siya kumilos sa taong ito? Dito na nagkaroon ng pagdududa. At ano itong pangalawang teorya? Ang teorya ay, maaring ang pariralang espiritu ni YHW ay hindi palaging tumutukoy sa banal na espiritu. Sa ilang pagkakataon, maaari daw itong tumukoy sa mga anghel, Wow, teka. mga makapangyarihang sugo na ipinadala sa pangalan at otoridad ng Diyos. Anghel? Seryoso ba yan? Ibang-iba yan sa nakasanayang nating turo. Paano sila nakarating sa ganyang konklusyon? Kasi parang ang layo ng agwat niyan sa banal na espiritu. Ang pangunahing ebidensya nila ay isang tao na nangangalang Balaam mula sa aklat ng bilang. At dito talaga nagkakaproblema ang unang pananaw. Okay. Kasi isipin mo, si Balaam, inilarawan siya bilang isang sakim na propeta. Ang motibo niya, pera. Tama, pera nga. Handa siyang isumpa ang bayan ng Diyos kapalit ng kayamanan. Tapos, sa gitna ng masama niyang intensyon, sasabihin ng teksto na sumakanya ang espiritu ng Diyos para magsalita. Oo nga no, medyo off. Parang hindi tugma na ang espiritu ng katotohanan na isa sa mga pangalan ng banal na espiritu ay gagamit sa isang taong ang layunin ay laban sa katotohanan. Ayon sa mga nagpanukala ng pangalawang pananaw, hindi talaga ito tugma. Ang alternatibong paliwanag nila ay ito. Baka ang ipinadala sa kanya ay hindi ang banal na espiritu, kundi isang makapangyarihang anghel na may isang specific na misyon. Pilitin si Balaam na basbasan ng Israel sa halip na isumpa ito. So parang override. Oo, parang ganon. Ang pagkilos ay hindi para baguhin ang puso ni Balaam dahil nanatili siyang sakim, kundi para i-override, para kontrolin ang kanyang mga salita upang matupad ang plano ng Diyos. May iba pa bang kaso na ginamit nila para suportahan niyang angel theory? Meron. Ang kaso ni Haring Saul. Sa simula ng kanyang paghahari, sinabing sumakanya ang espiritu ni YHW at nagprophecy siya. Oo, natatandaan ko yan. Pero sa huli, dahil sa kanyang pagsubay, sinabi ring umalis sa kanya ang espiritu ni YHW. Para sa mga sumusuporta sa teoryang ito, ang ideya ng pagdating at pag-alis na parang switch ay hindi akma sa banal na espiritu, na sa bagong tipan ay isang permanenteng selyo sa mananampalataya. Okay. Mas akma raw ito sa isang anghel na may tiyak na misyon sa isang takdang panahon lang. Kapag tapos na ang misyon o kapag hindi nakarapat-dapat ang tao, umaalis na ito. Okay, naiintindihan ko na ang lohika. So, ang buong argumento ay nakasalalay sa interpretasyon na ang espiritu ni YHW ay pwedeng mga hulugang isang espiritu na galing kay YHW Tama! o pag-aari niya na pwedeng isang anghel at hindi otomatikong ang Diyos Espiritu mismo. Yun na nga, isang espiritual na sugo na kumikilos sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Okay, so may dalawang teorya na mukhang magkasalungat. Sa isang banda, ang banal na espiritu mismo. Sa kabila, mga anghel na may misyon. Paano natin pagtatagpuin to? O kailangan ba nating pumili ng isa? Ang ganda ng paglalatag ng konklusyon sa mga source mo. Sinasabi roon na baka mali ang tanong na alin sa dalawa. Baka ang mas tamang tingnan ay ito.
Parehong pananaw ay nagpapakita kung gaano kalawak at sari-sari ang mga paraan ng Diyos para kumilos. So, hindi ito either-or na sitwasyon. Ibig sabihin, anuman ang ahente na ginamit, banal na espiritu man o anghel, ang pinagmula ng kapangyarihan at ang layunin ay iisa pa rin, ang Diyos. Tumpak. Dahil kung isipin mo, kahit pa isang anghel ang kumilos, sino ba ang lumikha at nagbibigay lakas sa anghel na yon? Ang Diyos din. Ang Diyos din. Ang anghel ay sumusunod lang sa kanyang utos, kaya sa huli, ang gawa ay gawa pa rin ng Diyos. Hindi nito binabawasan ang kanyang soberanya. Sa halip, ipinapakita nito ang lawak ng kanyang mga instrumento. So, ang buong misteryo na ito ay nagpapakita na bagamat kayang gawin ng Diyos ang lahat ng mag-isa, madalas niyang pinipili na gamitin ang kanyang mga nilikha, tao man o anghel, para isakatuparan ang kanyang mga plano. Oo. At minsan, ang mga paraan niya ay hindi umaayon sa ating inaasahan. Eksakto. Ipinapakita nito ang isang Diyos na hindi limitado sa iisang paraan ng pagkilos. May mga pagkakataon, ang pagkilos niya ay direkta at personal sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At may mga pagkakataon naman sa pamamagitan ng mga sugo. Ang mahalaga ay ang kanyang kalooban ang laging natutupad. Bilang pagbubuod, mula sa isang simpleng tanong kung sino ang espiritu ni YHW, nahimay natin ang konsepto ng presensya ng Diyos, ang malaking pagbabago sa pagkilos ng banal na espiritu pagkatapos ng krus. At ang dalawang pangunahing teorya, ang banal na espiritu mismo o mga anghel na isinugo ng Diyos. At nakita natin na sa huli, hindi mahalaga kung sino ang ahente dahil ang kapangyarihan at kalooban ay nagmumula pa rin sa isang Diyos. At para sa iyo, narito ang isang huling kaisipan na iiwan sa iyo ng mga sorsan na ito para pagnilaw yan. Isang tanong na sumusubok na pag-isahin ang dalawang pananaw na tinalakay natin. Ang tanong ay ito, maari kayang ang espiritu ni YHW ay laging tumutukoy sa otoridad at pagkilos ng banal na espiritu? Pero minsan, sa halip na direktang kumilos, ang kanyang paraan ng pagkilos ay sa pamamagitan ng pagbutos sa mga anghel. Kung ganon, ano ang magiging implikasyon nito sa pag-unawa natin kung paano kumikilos ang Diyos sa mundo, noon at maging ngayon?